sanay ako nang wala. We can operate with nothing. We will continue to do that. But having said that, despite of this lack of or neglect of fiscal management of the past, we will cure and heal this. And in fact, kahit na kami walang pera, gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito ipaalam sa inyo at sa inyong mga kaibigan that we already passed, despite of no money, the new General Tax Amnesty Ordinance in the City of Manila will be effective tomorrow, July 18. Sometimes it seems illogical. Wala ka nang ng pera, nag-amnestiya ka pa. Opo, there is, and I may be wrong, but as far as I'm concerned, based on my experience in the city government for the last almost 3 decades, magtatatlong taon na po ako, tama lang lokal. Marami sa mga negosyante natin, iniligaw ng landas as if nakakuha sila ng diskwento. Itinuro sa kanila yung mas murang bayarin, kunwari. But sa totoo lang, ito yung mga biniktimang dinala sa farm. And you know, and you already know, pag ikay nadala sa farm, will be a cow. Sa Tagalog, taon-taon kang magiging bakahan. Eh ano ba ginagawa natin sa baka? Ginagatasan. Yes, bumalik sila. Tumigil na yan eh. Pinagkokonyatan ko na yan nung unang term ko eh. Kaya lang sa 3 taon kung pagkakawala, naging habit na naman ng mga institutionalized individuals. But then again, so that they can come out clean and be forgiven, and thereby free yourself from future harassment by people who harass you and profit from your situation. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na itama na muli at hindi kayo ma-penalize. Kapwa-tawad, sort of saying. Then we move on. Kaya sabihin nyo sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak at mga kapwa nagne-negosyo sa Maynila. Ayan na yung mga tulongges. Ayaw mapakinggan yung sasabihin. Oh, it's okay. It's okay. But, this is an opportunity for us to start with zero. Because I'm a believer of simple mathematics also. 1,000% times zero is still zero. Kaya maigi nang itama. Pangalawa, this is our message. Also, message sent. And we're sending to each and every one of you na ang pamahalang lungsod ng Maynila ay malawak ang pangunawa at pag-intindi sa mga naghahanap buhay at naninirahan sa ating lungsod ng Maynila. In first 2 weeks also, I have already signed executive orders and other ordinances, but also prioritizing public safety. In fact, in less than 24 hours, I convened the first command conference with our men and women uniformed personnel of the Manila Police District. The effort and the direction of the city is gusto ko yung mga taga-lungsod natutulog, mahimbing, walang ingay ng motor. Pagod ka na nga maghapon, nakatayo, nagtitinda eh. Itutulog mo na lang eh. May tulonggis pa sa kalsada. Gusto ko yung mga bata maibalik ang paggalang sa magulang at pagsunod sa magulang na kapag maghahating gabi na, uwi na, logto na. That's why we initiated bring back the curfew ordinance to safekeep kids, properly guide them na ang kalsada hindi battleground. Pagkagabi, para tumangkad ka, matulog ka ng maaga. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon ulit ng another reaction video and also magbibigay din ako ng personal opinion ko dito sa ating napanood. Dito nga po sa privilege speech ni Mayor Isko Moreno sa kanyang accomplishments sa 2 linggong nakalipas. No? Kasama nga po natin dito ang ating mga magigiting na members ng Rotary Club Manila. So ayan, nakapagsalita po dyan si Mayor Isko at isa nga po sa nagustuhan ko dito mga kababayan at ito ang ating i-highlight ngayong araw na to, which is yung General Tax Amnesty. Okay, so shout out dyan sa ating mga kapwa business owner na talaga naman nagka-problema no, sa nakaraang taon na nakalipas na hindi tayo comply at hindi tayo nakapagbaya dahil nga sa iba't ibang reason. O diba, yung iba dyan dahil sa pandemic,
o dahil sa personal problem na talagang hindi na kumita yung kanilang negosyo at kinakailangan na nilang isarado. Pero patuloy pa rin yung pag-andar ng business permit natin, 'di ba? Syempre yearly yan eh. So sa pamamagitan ng General Tax Amnesty mga kababayan ay binigyan tayo ng pagkakataon ng pamahalang lungsod ng Maynila na mabayaran o masettle natin yung ating mga obligasyon, no? At tatanggalin na nga po nila dito yung mga penalties, late fees, yung mga surges na talagang mas makakapagdagdag burden sa ating mga business owner. So ang kagandahan nito mga kababayan, mas magaan na natin mababayaran yung ating mga obligasyon at malilinis pa yung record natin, no, sa lungsod ng Maynila at magiging maayos yung takbo ng ating business permit, and also magkakaroon tayo ng peace of mind, no, na hindi na natin kinakailangan problemahin na baka habulin pa tayo ng gobyerno dahil nga meron tayong pagkakautang. At ang pinakamaganda dito mga kababayan is may kakayanan na tayo ulit na makapagsimula ng ating bagong negosyo. So after nating mabayaran to, pwede na tayo ulit na magplano, mag-isip kung ano ang ating i-business ulit. Dahil ngayon ay masarap nang magnegosyo ulit sa Maynila, no? Dahil nga ang gobyerno natin ay nakikinig at nakikita talaga yung tunay na pangangailangan ng kanyang lungsod, lalo na yung kanyang mamamayan. So sa kabilang banda mga kababayan, nasabi nga din ni Mayor Isko na ito nga tungkol nga sa pagbibigay niya ng amnesty na despite of napakalaki po ng kinakaharap na problemang pinansyal ng pamahalang lungsod ng Maynila, nakuha pa niya na magpa-amnestiya. So, sinabi niya, maaaring mali siya, pero para sa akin mga kababayan, it's better na magkaroon ka ng ganitong programa, amnesty, para sa ating mga kababayang negosyante, kesa naman talagang wala talagang gustong magbayad, no? Dahil nga, bukod dyan, napakalaki po talaga ng penalties na kinakailangang bayaran, no, yung obligasyon. Samantalang kung nagkaroon ka ng ganitong programa, maraming mga negosyante, marami nating mga kababayan ang gustong makipag-cooperate dito. Natural kasi gusto ulit nilang magkaroon ulit ng business at gusto nilang maging legal yung kanilang negosyo. Marami ang gusto nito, no, dahil kahit sabihin mo ng inot-inot, no? Inot-inot yung pagbabayad, hulug-hulugan. At least meron pa rin collection, no? May collection pa rin makukuha ang lungsod ng Maynila kaysa naman totally zero, bokya. So, mas mainam na kahit sabihin na natin nasa 100% yung mga negosyanteng hindi nakapag-settle ng kanilang obligasyon is kahit man lang 80%, no, ang mag-comply dito sa programa ni Mayor Isko na ito. Napakalaking bagay nun, no, na meron pa rin koleksyon na matatanggap. At yung koleksyon na yun ay pwedeng gamitin na pangbayad sa mga naunsyaming mga utang na dapat bayaran ng mga nakaraang administrasyon. At syempre sa future nating pangangailangan, 'di ba, na pwede nating magamit sa social services, kagaya ng may mga sakuna, may mga ganitong insidente kagaya ng sunog o ano man, ay meron tayong pambibigay ng financial support or ayuda sa ating mga kababayan. So nasabi ni Mayor Isko na ito po ay magsisimula sa July 18, okay? At matatapos po ito I think sa December ata. So mahaba-haba yung palugit na ibinigay para sa atin para ma-comply ito. And hopefully, marami mga kababayan natin ang makapanood nito at mahikayat, no, na tayo po ay mag-comply dito po sa programa ni Mayor Isko na General Tax Amnesty para po sa ating mga kababayang nagnegosyo at hindi po pinalad, no, na makapagpatuloy dahil nga po sa iba't ibang circumstances na nangyari sa ating buhay. So this is the moment mga kababayan, sa mga kababayan kong business owner kagaya ko, na mag-comply na tayo, no, karaka-raka, para kahit papaano magkaroon na tayo ng peace of mind. Alam kong marami sa inyo yung pinoproblema pa rin na kahit hindi na kayo nag-ooperate, tuloy-tuloy pa rin, no, ang pagbabayad. Ngayon po, napakaganda po ng programang ito at malaking tulong po ito para sa ating mga negosyante para muli po tayong makapagsimula. Again, napakagandang balita ito mga kababayan at sana tayo po ay makipag-coordinate sa lungsod ng Maynila at tayo ay magkaroon ng inisyatibo, no, na itong gagawin natin ay malaking bagay para makaluwag
at makatulong tayo sa obligasyon ng lungsod ng Maynila dahil tayo din naman ang magbebenepisyo niyan sooner or later, no? So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-reaction video ulit tayo sa susunod na update natin kay Mayor Isko para naman always updated kayo dito sa YouTube natin at sa mga hindi nakakanood dyan sa Facebook Live ni Mayor Isko. Ayan. So dito nyo mapapanood yung mga short clip videos ni Mayor Isko na ating hina-highlight. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo. Thank you.